try natin i-short, no? Yan. Nawala yung tunog ng ating mid-high. Alright. Boom. Hey buddy, Jess S Playground and welcome back again. Ngayon naman po buddy, sana ay samahan din po ako ulit kasi gagawa po ako ngayon ng isang demonstration video at ito naman ay patungkol sa ating short circuit protection ng ating mga power amplifier. Dahil meron po akong isang masugid na viewer na nag-request po nito. Siya po ay si Sir Mario Vicente. Sabi niya, bro, at last naman ng short circuit protection at kung ano ang settings sa likod po nito. Anyway buddy, this is the very first time na ititest ko yung short circuit protection ng aking power amplifier na KIKI na C20. Disclaimer lang buddy, wag na wag po natin susubukan, especially po doon sa mga baguhan kung hindi pa po naka-engage yung settings natin sa likod po nito. Kaya buddy, samahan nyo ko at umpisa na po natin i-test yung ating power amplifier short circuit protection. Alright buddy, gawa ng tapos na po nating ma-set up yung ating mini audio equipment. Ngayon ay proceed na po tayo para sa ating short circuit protection testing. Yung nakaload pala sa aking C20 ay yung aking dalawang mid-high. Ready na yung ating mga processors, yung ating mixers, pati yung ating audio source. Ulitin ko buddy, disclaimer lang, wag na wag pong susubukan ang short circuit protection sa likod ng ating power amplifier kung hindi pa po kabisado ang settings kung paano po i-engage ang ating short circuit protection program. Anyway buddy, proceed po muna tayo sa likod ng ating power amp. Oh yeah. Yan, so bali 4 ohms yung nakaload dito sa aking CE20. Yan. So, naka-stereo lang ako. Yung ating sensitivity, yan. Nasa 0.77 volts. Naka-on yung aking high-pass filter kasi stereo mode yung ating setup. Naka-low naman para sa ating sub. So, naka-engage yung ating grounding. Dito po tayo magbigay ng pansin sa ating limiter. Yan, limiter. So, ibig sabihin naka-on yung ating limiter ay naka-engage na po yung ating short circuit protection ng ating power amplifier. Just in case na mayroong mga unnecessary short circuit galing sa ating mixer, processor, or galing dito sa wire ng ating speaker. Ngayon ay magsa-sound check tayo, patutunugin na po natin at saka itatry natin i-short circuit yung bawat channel ng ating power amplifier. Anyway buddy, disclaimer lang ha, ako ay nag-invest ng rest para subukan ito sa para lang mapagbigyan yung ating viewer. Anyway, malaki naman ang tiwala ko sa KIKI Trading kung sino yung manufacturer ng power amp na ito. Okay, dito po tayo sa harapan. Mag-engage po tayo ng audio. Alright? Yan. Yan, pumasok na. Dito. Yan, pumasok na yung signal. So, yan. Yung isa. Ito naman. Doon. 1, 2, 3, let's go! Ako'y tahimik lang sa umpisa. So, okay. Ngayon, isa-isahin lang natin. Yung channel 2 lang muna, yung ating susubukan yung kanyang short circuit. Okay. Gusto mag-sipsipin mo aking dila. Okay. Huwag mong subukan ko, kita isusubo. Sige, sige, sige. Ligan mo sa dito. Yan. Ito kasi yung kanyang high, ito yung kanyang med. So, ito yung ating channel 2. Ngayon, try natin i-short, no? Yan. Nawala yung tunog ng ating mid-high. Alright. Boom. Okay.
Napaka-legit talaga ng power amp na ito. Well engineered yung kanyang short circuit protection. So yun lang yung buddy. Tingnan maigi dito sa likod na dapat ay naka-engage or naka-power on yung ating limiter ng ating power amplifier, kung saan ay meron siyang features na short circuit protection program, kasi yung ibang mga power amplifiers ay wala po nito. Alright buddy, so ayan, hanggang dito lang po muna buddy yung ating munting demonstration video tungkol naman po kung paano po i-test yung ating short circuit protection ng ating power amplifier. Anyway buddy, before my video ends, ay shoutout ko po muna si Sir Mario Vicente, kung saan siya po yung nag-request para po sa video na ito. Malaking tulong po ito buddy, especially po para po doon sa mga baguhan pa lamang. Alright buddy, maraming salamat po at hanggang sa susunod.